kapitan, naging major na po kayo ngayon. Ilang taon na po kayo, Captain? 38, ma'am. 38 pa lang po ako, 38. ma'am. Yan. Tapos anong retirement age ba sa military? 57 po, ma'am. Yan. 57. Okay. So may 19 years pa kayo. Saan po kayo ngayon i-assign na po? Kasi sabi nyo nga, no, nag-computer classes po kayo, Computer School for the Blind. So ngayon po na aktibo pa rin kayo sa Philippine Military, ano pong division niyo po ngayon? Ang kahapon, ma'am, bumisita po ang aming mabutihing Chief of Staff, AFP Chief of Staff, General Browner po dito sa mismong quarters ko at inalam po yung aking kalagayan po dito at kasama niya rin po yung ang Deputy Chief of Staff for Personnel J1, si General Flores, na so yung desisyon nila, ma'am, ay doon po ako ilalagay sa sa CMO, sa Civil Military Operations under ni General Lagamon, na para doon po ako sa Public Affairs kasi yun po yung instruction din ni aming Commander-in-Chief na doon po ako i-assign sa adaptive duties. Which is yung CMO is very adaptive or accessible po yun, ma'am, para sa akin kasi magsasalita lang po ako doon sa public affairs. So pwede. So parang alam niyo po yun yung parang ganito din po yung ginagawa natin para mag-broadcast. Parang spokesperson kayo para talagang you will give the good side, ba, para malalaman ng mga tao kung anong ginagawa po ng ating militar. Okay. Pero alam mo, Pat, nakakalungkot the past 3 years nagkaroon ng decline sa recruitment po ng Army, ng AFP, Kayo po talagang napaka-inspiring po ng inyong kwento. Paano nyo po mabibigyan ng inspirasyon yung mga kabataan natin o iba natin mga kababayan na subukan naman magsilbi po sa bayan? Yes, ma'am. Ang sa ating mga kabataan naman po na nag-aspire na maging sundalo, tuloy-tuloy lang po kayo. Kung ma-decline man po kayo sa first na application po ninyo, wag po kayong sumuko kasi ako twice din ako actually tatlong classes bago ako makapasok sa sundalo. Kaya pagka determinado po talaga kayo na maabot yung pangarap nyo na pagiging isang sundalo, ay talagang pagsikapan at magtiyaga po talaga kayo. Kasi nandyan yan kasi pagdating sa training ay nandun pa rin po yung pagtsatsaga. Kasi do not after doon sa sahod na matatanggap po ninyo. But yung service po talaga, yung patriotism, dapat yun po yung values na dadalhin po ninyo while you are applying for a military service. Kasi hindi po ito basta-basta na na pagkamasaktan ka o ka diyan ay aayaw ka na. Hindi po ito ganoon. Kaya maraming nag-aawol na mga privates natin, na mga sundalo natin kasi parang hindi buo yung kanilang loob, puso sa pagpasok sa sundalo. Kaya yun po dapat bago po kayo magpasok sa sundalo, ang masasabi ko lang po sa inyo na kayo ay nakahandang ialay ang inyong katawan o even your life. You should have to admit that tama po yun yung sabi na pagka ikaw ay magsusundalo ay isang paa mo ay nasa hukay na. Tama po yun. Talagang nakaakibat na po yun. That is the part and parcel of our job.